Ang marangyang fila ay nakatayo tulad ng isang hari sa gitna ng iba pang manggagusali. Matangkad, elegante, tahimik, napakatahimik. Sa loob ng master bedroom, ang kaputian at ginto ay bumabaha mula sa bawat sulok. Nakaupo si Ardo sa kanyang kama, nakatingin sa kawalan. Sa edad na 30, gwapo, makapangyarihan, at napakayaman kaya niyang bilhin ang 3 bansa at may sukli pa para sa fishbowl. Ngunit ang pagtulog ay tumanggi sa kanya tulad ng isang loan application na tinanggihan ng bangko. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang orasan. 12:29 AM. Nanigas siya. Ito na naman. Hindi na niya pinilit ipikit ang kanyang mata dahil alam na niya ang mangyayari. At eksaktong 12:00 AM, nanlaki ang kanyang mata, alerto na parang may bumubulong sa kanyang tainga. Bayaran mo ang iyong utang. Umirap si Ardo at humiga ulit sa kama. Pagtulog. Ano ba ang nagawa kong masama sa'yo? Nainsulto ko ba ang iyong maninuno? Ang katahimikan ang sumagot sa kanya. Tulad ng dati, 5 taon na ang nakalipas. Iba ang lahat. Buhay pa ang kanyang magulang, ang bahay ay masigla. Sisigaw ang kanyang ina mula sa kusina. Ardo, kung hindi ka kumain kaagad, ibibigay ko ang pagkain mo sa pusa. Tatawa ng malakas ang kanyang ama. Hayaan mo munang magpahinga ang anak mo, mahal. Pinapatakbo niya ang kumpanya. Hindi siya humahabol ng kambing. Magdadabog si Ardo. Tatay, Voyons. Hindi ako humahabol ng kambing. Mabuti, ang biro ng kanyang ama dahil tiyak na matatalo ka sa kambing. Tawanan init buhay. At pagkatapos, natapos ang lahat. Isang aksidente sa kotse, isang tawag sa telepono, isang sandaling nawala. Hindi pa natatapos ang libing nang magsimula ang digmaan. Ang kanyang matiyuhin, mapinsan, ang pamilya ay naging makaribal sa magdamag. Masyado ka pang bata para pamahalaan ang impreyong ito. Ipinangako sa akin ng iyong ama ang share. Hindi mo naiintindihan ang negosyo tulad namin. Kalmado silang tiningnan ni Ardo. Subukan ninyo lang. At sinubukan nila. Mangga kaso sa korte, mangga labanan sa boardroom, mangga pagtataksil, mangga saksak sa likod. Sa isang punto, maging ang abogado ng pamilya ay pinagpapawisan na parang nanonood ng live na pelikula sa Hollywood. Ngunit si Ardo, hindi siya nabali. Lumaban siya at nanalo sa bawat pagkakataon. Pinrotektahan niya ang imperyo, pinalawak ito, dinobel. Ngunit habang nananalo siya sa labas, sa loob ay tahimik siyang nawawalan ng isang bagay. Pagtulog, kapayapaan, pahinga. Bumalik sa kasalukuyan, bumangon si Ardo at lumakad patungo sa bintana, mula sa sahig hanggang kisame. Ang mailaw ngang siyudad ay kumikinang sa ibaba na parang mga bituin na bumaba sa Maynila para lamang magyabang. Ikinrus niya ang kanyang mga braso. Mahimbing na natutulo ang mga tao. Bulong niya na parang ang pagtulo ay isang libreng pagkain na ipinamamahagi sa isang lugar at walang naimbita sa kanya. Lumingon siya sa loob ng silid, mukhang malambot ang kanyang kama. Nag-anyaya, mahal, walang silbi, binili kita para sa ginhawa, hindi dekorasyon, sabi niya sa kama. Walang sinabi ang kama dahil maging ang kama ay sumuko na sa kanya. Sinubukan na ni Ardo ang lahat. Isang doktor ang nagayos ng kanyang salamin at sinabing, kailangan mong mag-relax ang iyong isip. Kumurap si Ardo. Ang isip ko ay nagpapatakbo ang kumpanya, hindi pwedeng mag-relax. Isa pang doktor ang nagreseta ang matinding pampatulog. Ang resulta, natulog si Ardo. Ngunit nagising na parang isang taong nanghiram ng tulog at hindi makabayad. Gulong-gulo. Minsan, binati pa niya ang kanyang driver. Magandang umaga. Shareholder ko, muntik nang magbitiw, si Mang Dino. Pagkatapos ay dumating ang albularyo. Isang seryosong lalaki na may rosaryo at punong-punong ang pananampalataya. Ito ay isang espiritual na problema, sabing lalaki. Itinaas ni Ardo ang kanyang kilay. Kailangan na ba ngayong ipapurify ang pagtulog? Hindi siya pinansin ng albularyo at binigyan siya ng isang suspicious na madilim na likido. Inumin mo ito. Inamoy ito ni Ardo. Kung mamatay ako, babalik ako at ay didemanda ka. Ininom din niya ito.
Nang gabing iyon, walang nangyari maliban sa pananakit ng tiyan. Nakaupo si Ardo sa kanyang marangyang banyong madaling araw, kahanga-hanga. Ngayon hindi na ako makatulog at nagpoprotesta pa ang tiyan ko. Pagkatapos ay dumating ang mga pastor. Nagdadasal sila, sumisigaw, nagpapalayas ang masamang espiritu. Ang isa sa kanila ay idinikit pa ang kanyang kamay sa unan na parang iyon ay isang matigas na demonyo. O espiritu ng antok na umiwas, umalis ka. Bulong ni Ardo, kung nakalabas ka na, pakibalik sa ulo ko, walang nakbago. Ang tanging taong nakakaintindi sa kanya ay si Aling Celia. Kumatok siya ng marahan at pumasok sa kanyang silid kinabukasan ng umaga. Nakakulong ka ba? Tiningnan siya ni Ardo. Oo, ngumiti siya. Pagkatapos ay idinagdak niya, sa aking nga pangarap. Nawala ang ngiti niya. Lumapit siya, inayos ang kanyang unan na parang bata pa rin ito. Kailangan mo ngang kapayapaan, hindi gamot. Huminga ng malalim si Ardo. Aling Celia, kung ibinebenta ang kapayapaan, binili ko na ang pabrika nito. Mahina siyang tumawa. Anak ko, may ilang bagay na hindi nabibili. Lumingon siya, kung gayon, kahit papaano, ibenta ito sa mga bilyonaryo. Nang hapong iyon, nakatayo si Aling Celia sa labas ng fila hawak ang kanyang maliit na bag ng paglalakbay. Pupunta ako sa probinsya ng ilang araw, anunsyo niya. Sumimangot si Ardo. Bakit? Kailangan kong bisitahin ang aking mga tao. Tumango siya ng marahan. Huwag masyadong matagal. Ngumiti siya ng makahulugan, hindi ako magtatagal. Pagkatapos ay marahan niyang idinagdag, baka may dalhin ako para sa iyo. Itinaas ni Ardo ang kanyang kilay. Pagkain? Umiling siya. Mas mabuti pa. Huminga siya ng mahina. Maliban kung dala mo ang pagtulok sa iyong bag, hindi ako interesado. Ngumiti lang si Aling Celia. Isang misteryosong ngiti na punong kahulugan. Oh, baka may dalhin ako na mas mahusay kaysa sa pagtulok. Ikinaway ni Ardo ang kanyang kamay. Mag-ingat ka sa daan. Habang papalayo ang kanyang sasakyan, nakatayo si Ardo sa balkonahe at nakatingin. Hindi niya namalayan na sa isang maliit na baryo, isang matigas, dramatiko, at walang tigil na dalaga na nagnangalang Nena ang malapit nang pumasok sa kanyang buhay at guluhin ang lahat. Ang baryong San Roque ay hindi naniniwala sa katahimikan. Kung bumahing ang isang kambing, 3 tao ang magdidiskusyon tungkol dito. Kung umubo ang isang tao, 5 matatanda ang bubuong ang isang komite. Kaya nang dumating si Aling Celia, alam na ang buong baryo bago pa siya makababang sasakyan. Uy, nakabalik na si Celia mula sa siyudad. Tingnan niyo ang kutis niya. Ngayon ay kumikinang na parang galing sa treatment. Tumawa si Aling Celia. Inayos ang kanyang panyo. Kayong mga tao, papatayin niyo ako sa pagtanggap pa lang. Pumasok siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Mabigat ang hangin. Hindi sa karangyaan tulad ng villa ni Ardo, kundi sa pakikipaglaban. Simpleng upuan na gawa sa kahoy. Maliit na mesa, kisame na fan na umikot na parang ginagawa ang lahat para sa may-ari nito. Sa ibabaw ng kama nakahiga ang kanyang kaibigan, si Aling Norma, mahina ngunit nakangiti. Celia, mahina niyang sabi. Mabilis na lumapit si Aling Celia. Aba, anong nangyari dito? Bakit ka nakahiga na parang proyekto ng gobyerno na napabayaan? Mahina silang nagtawanan. Ayos lang ako. Medyo masama lang ang pakiramdam. Kaunting sakit na nagdala sa'yo sa ganito, huwag mo akong lokohin. Nahawakan silang kamay. Mga taon ng pagkakaibigan ang tahimik na nakaupo sa pagitan nila. Sa labas, mabilis na mga yapa na punong enerhiya, pagkatapos ay bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Nena na parang buhawi, pinagpapawisan. Hingal na hingal hawak ang isang plastic bag. Mama, dala ko na ang gamot. Nanigas siya nang makita si Aling Celia. Huminto sandali pagkatapos ay sumigaw. Aling Celia, muntik nang mahulog ang plastic bag. Tumakbo siya at yumakap sa kanya ng dramatiko. Aba, mas lalo kang naging sariwa. Talagang alagang-alaga ka ng Maynila. Tumawa ng malakas si Aling Celia. Ikaw naman, lumaki ka na at napakakulit. Matigas na bumitaw si Nena. Nakapagtapos ako sa akademi ng pakikipag-usap na may pinakamataas na grado.
Umiling ang kanyang ina. Ang batang ito, inilapa ni Nena ang gamot at umupo, pagkatapos ay agad na nagsimulang magsalita. Aling Celia, hindi mo paniniwalaan ang buhay ko, nakatapos na ako ng pag-aral, walang trabaho, may isip ako, walang koneksyon, may ganda ako, walang sumusuporta. Sumabog sa tawa si Aling Celia, hindi ka papatayin ng bibig mo. Idinikit ni Nena ang kanyang kamay sa kanyang dibdib ng dramatiko. Naghihirap ako sa aking talento. Umubo ang kanyang ina at tumatawa sa parehong oras. Sa halip na tulungan ako, nakakalat ka lang ng stand-up comedy. Itinuro siya ni Nena, Mama, ang tawa ay gamot. Natitipid ako sa bill ng ospital. Maingat siyang tiningnan ni Aling Celia, ang kanyang enerhiya, ang kanyang puso, ang kanyang liwanag. Pagkatapos ay nagsalita siya, Nena, gusto mo bang magtrabaho? Nanigas si Nena. Magtrabaho? Sa siyudad? Sumandal si Nena. Anong trabaho? Marangal na trabaho o trabaho na hindi gaanong kailangan ng tanong? Tinapik ni Aling Celia ang kanyang braso. Huwag kang magpakagaga. Ngumisi si Nena. Nakikinig ako. Sa isang malaking bahay, bilang isang katulong na tahimik. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, natahimik si Nena. Napatingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay bumalik kay Aling Celia. Magbabayad ba sila? O maganda ang sweldo? O, agad na tumayo si Nena. Tanggap ko, kumurap ang kanyang ina. Ganun kabilis. Lumingon sa kanya si Nena. Mama, sa puntong ito, kung sabihin nilang kailangan kong paliguan ang tigre, makikipagtawaran muna ako bago tumanggi. Tumawa ng husto si Aling Celia hanggang sa humawak siya sa kanyang tiyan. Kinabukasan ng umaga, hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Ngunit nakabihis na si Nena, handang-handa na ang bag, punong-puno ang enerhiya. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay nakatayo sa tabi niya, kalahating inaantok. Alagaan mo si Mama, seryoso niyang sabi. Tumango ang bata, alagaan ko. Pero sino ang guguluhin sa bahay kapag wala ka? Naningas si Nena. Tinawag mo akong gulo. Ako ay libangan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Magpapadala ako ng pera. Babalik ako. Balang araw, dadalhin ko kayong lahat sa siyudad. Mahina ang ngiti ng kanyang ina. Anak ko, mag-ingat ka lang. Kumindat si Nena. Ang pag-ingat ay ang aking middle name. Bumulong si Aling Celia. Ang iyong middle name ay problema. Nang pumasok ang sasakyan sa kompleks ng fila ni Ardo, naningas ang bibig ni Nena at ayaw sumara. Teka. Itinuro niya ang fila. Bahay ba ito o airport? Napatawa si Aling Celia. Dito ka magtatrabaho. Hinawakan ni Nena ang kanyang dibdib. Kung mahimatay ako, pakidiligan ako ng tubig. Huwag masyadong marami. Mahal ang tubig. Nang pumasok sila, naktipon ang mga katulong. Matatalas na mata, handang tainga, aktibong pahuhusga, bulong ng isa. Mukhang masyadong madaldal ang isang ito. Sumagot ang isa pa. Magdadaldal siya hanggang sa mawalan siya ang trabaho. Narinig sila ni Nena. Siyempre narinig niya. Dahan-dahan siyang lumingon, ngumiti ng maliwanag. Huwag kayong mag-alala, madaldal nga ako, pero masipag din ako. Kaya hindi niyo ako mamimiss. Muntik nang makagat ng isang katulong ang kanyang dila. Kumatok si Aling Celia. Pasok, pumasok sila. Nakaupo si Ardo sa likod ng kanyang mesa. Kalmado, kontrolado, nakakatakot. Nakita siya ni Nena at nanigas ng kalahating segundo. Guwapo. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang utak sa pagana. Magandang tanghali po, sir. Malakas niyang sabi. Bahagyang tumango si Ardo. Nagsalita si Aling Celia. Ito ang dalaga na ikinuwento ko sa inyo. Tinitigan ni Ardo si Nena. Tahimik, nagmamasid, nahuhusga. Naningas si Nena. Pagkatapos, bigla siyang nagsalita. Sir, napakasipag ko po. Kaya kong maglinis, magluto ng county, magayos, magorganisa, magbantay. Itinaas ni Ardo ang kanyang kilay. Nagpatuloy siya, kaya ko pangang linisin ang sapatos niyo hanggang sa may pakita nito ang inyong kinabukasan. Tinakpan ni Aling Celia ang kanyang mukha. Nagpatuloy si Nena sa pagsasalita. Ayusin ko po ang inyong kama. Paumanhin, hindi po labahan.
Ayusin po, maliban kung gusto niyo po na labhan ko. Dahan-dahang kumurap si Ardo, pagkatapos ay lumabas ang isang maliit na tawa mula sa kanya. Nanigas si Nena, "Sir, tumawa po kayo. Maaari po bang magpatuloy ako?" Bahagyang umiling siya, sapat na ang pagtigil, at tinanggap ka na. Nanigas si Nena, "Aling Celia, napasok na ako sa kapalaran ng isang bilyonaryo." Sumandal si Ardo, umiling. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naging masigla ang silid. Sumunod si Nena kay Aling Celia palabas. Bahagya siyang lumingon. Tinignan si Ardo ng isang segundo lang. Nakatitig na siya, tahimik, nagtataka. Isang bagay na hindi nasabi ang dumaan sa pagitan nila. Maliit ngunit malakas, tulad ng simula ng isang bagyo na hindi nakita ng sinuman sa kanila na paparating. At malalim sa loob ni Ardo, may gumalaw, hindi papagtulog, ngunit isang bagay na malapit. Isang bagay na mainit. Nagising si Nena na parang isang taong kakapromote lang ng kapalaran. Nakaupo siya sa kanyang kama sa kwarto nga katulong, nagunat ng dramatiko at nagpahayag, "Magandang umaga, nga future millionaire." Isang katulong sa kabilang kama ang sumisigaw. Pakibawasan ang volume, hindi ito palengke. Matamis na ngumiti si Nena. Paumanhin. Nakalimutan kong bahay itong mayayaman. Pati ingay, mahal. Mahina ang bulong ng isa pangkatulong. Hindi magtatagal ang isang ito. Agad na lumingon si Nena. "Huwag kang mag-alala. Dala ko ang aking ekstrang buhay. Kahit matapos ang expiration date ko, i-extend ko." Nakasuot ngang malinis na puti at itim na apron. Mayos ang pagkakabuhol ng kulot niyang buho sa isang bun. Pumasok si Nena sa fila na parang mayroon siyang 2% na share nito. Mabilis siyang naglinis, mahusay, ngunit may kasamang makomento. Habang pinupunasan niya ang salamin na mesa sa sala, kinausap niya ito, "Kumintap kang mabuti. Mayaman ang iyong may-ari. Huwag mo siyang ipahiya." Huminto ang isang katulong na dumaan. "Sino ang kinakausap mo?" Hindi tumingala si Nena. "Motibasyon. Kailangan ng lahat ng bagay ang espiritu." Sa kusina, inaayos niya ang mapinggan ng bigla siyang nanigas. "Aling Celia." Lumingon si Aling Celia. "Ano?" Itinaas ni Nena ang isang gintong kutsara. "Kung ang kutsara na ito ay mapunta sa aming baryo, bibigyan nila ito ngang honorary title." Sumabok sa tawa si Aling Celia. "Mag-focus ka sa trabaho mo." "Nagfo-focus ako. Pinahahalagahan ko lang ang kayamanan." Nagtipon ang ibang magkakatulong pagkatapos, tulad ng inaasahan. Tingnan niyo ang paraan niya ng pagsasalita. Akala niya, comedy show ito. Tingnan lang natin kung gaano siya katagal magtatagal. Ngunit isang katulong, si Resty, ang ngumiti. Gusto ko siya. At least, hindi na mukhang sementeryo ang bahay na ito. Sa itas, nakatayo si Ardo sa likod ng kanyang salaming bintana. Nakatingin sa bakuran na may lumulutang na isip. Pagkatapos ay narinig niya ito, tawa, malakas, hindi mapigil. Iba, bahadya siyang sumimanggot. "Anong ginga iyon?" Tumihim si Mang Dino. "Sir, ang bagong katulong." Hindi sumagot si Ardo, ngunit patuloy siyang nakinig. May isang bagay sa tawa na iyon, hindi siya naiinis. Nang aakit itong isang bagay sa kanya. Nang hapong iyon, pumasok si Ardo sa dining area pagkatapos ay huminto. Lumingon siya kay Aling Celia. "Gusto kong maghapunan sa kwarto ko ngayong gabi." Bahagyang itinaas ni Aling Celia ang kanyang kilay. "Sa kwarto mo?" "Oh, mabuti." Ngunit habang luminghon siya, numiti siya sa kanyang sarili. Nagsimula na. Sa kusina, ibinigay ni Aling Celia kay Nena ang tray. "Dalhin mo ito sa kwarto niya." Nanigas si Nena. "Sa kwarto niya?" "O ang master bedroom, o ang kwarto ngang bilyonaryo." Huminga ng malalim si Aling Celia. "Nena, sige na." Maingat na dinala ni Nena ang tray, bumubulong. "Kung mabasa ko ang pinggan na ito, gagamitin nila ako bilang kapalit." Kumatok siya. "Pasok." Dahan-dahang pumasok si Nena pagkatapos ay huminto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Grabe, napakaganda ng kwarto. Putit ginto, malambot na ilaw. Karangyaan sa lahat ng dako, pati hangin, mahal.
Nakaupo si Ardo sa kanyang kama, bukas ang laptop, kalmado tulad ng dati. Maingat na pumasok si Nena at inilagay ang tray sa tabi niya. Ang pagkain niyo po, sir. Katahimikan. Lumingon siya para umalis. Huminto, lumingon ulit. Tiningnan ang sofa, tiningnan siya. Pagkatapos ay umupo siya. Dahan-dahan na tumingala si Ardo. Naguguluhan ngunit walang sinabi. Ngumiti si Nena. Sir, pwede po bang makwento ako? Tumango siya. Sige po. Sasamahan ko po kayo saglit. Kumurap si Ardo ng isang beses. Nagsimula siyang magsalita. Sir, alam niyo po ba sa aming baryo, may isang kambing na muntik ng pumatayang tao dahil sa pangiinsulto. Kinuha ni Ardo ang kanyang kutsara. Hindi. Aba, totoo po nangyari. Sumandal siya ng dramatiko. Ang kambing na ito, napakasama. May nang insulto sa nanay niya. Huminto si Ardo sa gitnang subo. May nanay ang kambing. Naninga si Nena. Sir, bawat kambing may nanay. Paano siya ipapanganak? Muntik na ngumiti si Ardo. Nagpatuloy siya na isinasadula ang lahat. Tiningnan siyang kambing ang ganito. Itinago niya ang kanyang mata ng nakakatawa. Bahagyang ibinaba ni Ardo ang kanyang kutsara. Pagkatapos naeksite si Nena. Interesado kayo, sir. Tumayo siya ng kalahati. Isinasadula ang eksena. Nagsimulang habulin ng kambing ang babae. Tumakbo ang babae. Natanggal ang kanyang panyo. Nagtipon ang buong baryo. Bahagyang umiling si Ardo. Nakpalakpak si Nena. Sir, tumawa po ako hanggang sa muntik nang mabago ang kapalaran ko. Sinubukan ni Ardo na manatiling seryoso ngunit nabigo. Lumabas ang isang maliit na tawa mula sa kanya. Nanigas si Nena ng dramatiko. Itinuro niya siya. Tumawa po kayo. Agad siyang tumihim. Hindi. Oh, narinig ko po. Maari po bang magpatuloy ako? Bahagya siyang umiling. Pagkatapos ay malawa nang umiti si Nena na parang kakapirma lang isang kontrata. Nagsalita siya at nagsalita at nagsalita. Mga kwento, biro, drama sa baryo. Ang kanyang boses ay pumuno sa silid mainit buhay kakaiba. Tahimik na kumain si Ardo, ngunit ang kanyang isip ay hindi sa pagkain, kundi sa kanya. Ang kanyang enerhiya, ang kanyang liwanag, ang kanyang kalayaan, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsimulang humina ang kanyang boses. Bumagal ang kanyang magsalita. Tumagilid ang kanyang ulo at biglang natahimik. Tumingala si Ardo. Nakatulot na si Nena sa kanyang sofa. Ganun lang. Bahagyang nakabukas ang bibig. Payapa, walang pinoproblema. Tinitigan siya ni Ardo. Hindi makapaniwala. Dahan-dahan siyang tumayo, lumakat patungo sa kanya. Sandali siyang nakatitih lang, pagkatapos ay kinuha niya ang kumot, maingat siyang tinakpan. Maingat, dahan-dahan, na parang pwede siyang mabasag. Umurong siya, nakatitik pa rin sa kanya. May isang bagay sa kanyang dibdib na lumambot. Bumalik si Ardo sa kanyang kama, humiga, nakatingin sa kisame, pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, walang takot, walang tensyon, walang 12:30 AM. Lumipas ang minuto, pagkatapos ay dumating ang pagitulog. Malalim, mabigat payapa, tulad ng isang matagal ng kaibigan na sa wakas ay nakauwi. Sa sofa, mahimbing na natutulog si Nena, hindi alam ang kanyang nagawa. Sa kama, mahimbing na natutulog si Ardo, hindi alam kung paano. Ngunit sa isang lugar, sa tahimik, maganda, puti, at gintong silid na iyon, may nagbago. Hindi lamang pagtulog, hindi lamang kapayapaan, kundi ang kapalaran mismo ang nagbago, at walang sinuman sa kanila ang handa para sa susunod na mangyayari. Dahan-dahan dumating ang umaga, ang malambot na sikat na araw ay dumaan sa matataas na salaming bintana, sumasayaw sa puti at gintong silid na parang nabayad ng upa. Lahat ay mukhang kalmado, payapa, napakapayapa. Si Nena ang unang nagising. Tamat siyang umunat. Ang pagtulog na ito, nanigas siya. Dahan-dahan nanlaki ang kanyang mata. Tiningnan niya ang paligid. Gintot puti, marangyang katahimikan. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang utak sa pagana. Teka, agad siyang umupo. Nasaan ako?
Tiningnan niya ang malambot at creamy na sofa sa ibaba. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita niya siya. Si Ardo ay natutulo sa kanyang kama ng payapa na parang isang sanggol na kakain lang ng mamahaling formula milk. Nanigas ang bibig ni Nena. Tapos na ako. Tumayo siya ng tahimik. Hawa ang kanyang ulo. Diyos ko, paano ako nakatulog sa kwarto ngang bilyonaryo? Ganito ba ang paraan ng pagkawalan ng gataw? Lumakad siya ng palihim, huminto, lumingon upang tingnan ulit siya. Natutulog pa rin, kalmado, regular ang pahinga. Dramatic na bumulong si Nena. Sir, kung ito ay panaginip, pakigising ako bago nila ako tanggalin. Walang tugon. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Hindi ako pwedeng mamatay ngang ganito. Pagtawanan ako ng mga tao sa aming baryo. Dinala niya ang kanyang sinelas sa kamay. Lumakat ng palihim na parang magnanakaw sa isang pelikula sa Bollywood. Bawat hakbang, maingat, dahan-dahan, kahina-hinala. Umabot siya sa pinto, huminto, pinihit ang hawakan. Mahinang klik, nanigas siya, lumingon. Hindi gumalaw si Ardo. Dahan-dahan siyang huminga, binuksan ang pinto, at lumabas ng palihim. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo. Pumasok si Nena sa kwarto ngang katulong na parang kakatakas lang mula sa kulungan. Isang katulong ang nakaupo. Bakit ka tumakbo na parang kakasindi lang ni pelen ng kuryente? Idinikit ni Nena ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Hingal na hingal, muntik na akong mamatay. Sumimangot ang isa pang katulong. Anong nangyari? Lumapit si Nena at bumulong ng malakas. Nakatulog ako sa kwarto niya. Pagkatapos, ha? Umupo ang lahat ng katulong. Anong ibig mong sabihin, nakatulog ka sa kwarto niya? Nababalif ka ba? Gusto mong matanggal bago pa mag-almusal? Tinakpan ni Nena ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano nangyari. Nagsasalita ako tapos dumating ang pagtulog na parang magnanakaw. Umiling ang isang katulong. Tapos na ang batang ito. Idinagda ngang isa pa. Ayusin mo ang iyong nga gamit. Naninga si Nena. Magamit? Anong gamit? Kadarating ko lang. Samantala, natutulog pa rin si Ardo. Payapa, walang abala. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, dumating ang umaga ng walang takot. Walang biglang pagising, walang gulat, walang kawalan, tanging pahinga. Dahan-dahang binuksan ni Ardo ang kanyang nga mata. Kumurap siya, umupo, tumingin sa paligid. Naguguluhan. Umaga. Tiningnan niya ang orasan. Pagkatapos ay nanigas. Teka. Hinaplos niya ang kanyang buhok. Nakatulog ako? Mabilis siyang tumayo. Lumakat sa paligid ng silid. Walang nasira, walang kakaiba. Pagkatapos ay napansin niya ang walang laman na sofa at ang lahat ay nag-ugnay. Nena. Dahan-dahan siyang umupo sa kama. Nag-iisip, nagpoproseso. Kagabi ang kanyang boses, ang kanyang tawa, ang kanyang presensya, pagkatapos ay pagtulog. Isang malalim at payapang pagtulog. Tumayo ulit si Ardo, matalim ang fokus. Ito ay dahil sa kanya. Sinubukan ni Nena na makisama sa kusina na parang walang nangyari ngunit guilty ang kanyang mukha, napaka-guilty. Agad itong napansin ni Aling Celia. Nena, tumalon si Nena. Opo, Aling Celia, bakit ka mukhang nakahuling kambing? Nagpilit na ngiti si Nena. Hindi po ako nagnakaw ng kambing. Iginagalang ko po ang mga kambing. Pinandilatan siya ni Aling Celia. Lumapit si Nena. Binaba ang kanyang boses. Aling Celia, natulog po ako sa kwarto niya. Kumurap si Aling Celia ang isang beses. Anong ginawa mo? Hindi po sinasadya. Bago pa makasagot si Aling Celia, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa hagdan. Nena, lahat ay nanigas. Dahan-dahang lumingon si Nena na parang isang generator na malapit ng mamatay. Nakatayo si Ardo doon, kalmado, hindi mabasa, delikado. Lumunok si Nena. Sir, pagkatapos ay lumingon siya at sinubukan na tumakbo pabalik dito. Nanigas siya sa gitnang kanyang hakbang, ipinikit ang kanyang nga mata. Diyos ko, handa ako. Dahan-dahang bumalik si Nena. Nakayuko ang ulo, makadikit ang kamay, na parang hihingi siya ng tawad. Sir, paumanhin po. Hindi po sinasadya. Bigla na lang po dumating ang pagtulog at hindi ko po siya inanyayahan. Hindi ko na po ulitin. Iginagalang ko po ang inyong kama. Iginagalang ko po ang inyong kwarto.
Iginagalang ko po ang inyong pagtulog. Nena, huminto siya, dahan-dahang tumingala. Opo sir, ihatid mo ang aking agahan sa aking kwarto. Katahimikan, lubos na katahimikan. Maging ang magutsara sa kusina ay huminto sa paggalaw. Kumurap si Nena. Sir, ang agahan niyo po, sa kwarto niyo po. O, itinuro niya ang kanyang sarili. Ako? Tiningnan ni Nena ang paligid. Naguguluhan, kahina-hinala. Sir, sigurado po ba kayo na walang mali sa inyo? Umuubo si Aling Celia para itago ang kanyang tawa. Bahagyang gumalaw ang labi ni Ardo. Gawin mo ang sinasabi ko. Lumingon si Ardo sa lahat ng katulong. Kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. Simula ngayon, walang sinuman ang maghahatid ng aking pagkain maliban kay Nena. Nagulat na mga boses ang pumuno sa silid. Gulat, inggit, pakalito. Bulong ng isang katulong. Ha? Nangyari na? Bulong ng isa pa? Gumamit ng orasyon ang batang ito. Nakatayo si Nena doon. Naguguluhan pa rin. Nagulat pa rin. Sinusubukan pa ring intindihin ang kanyang buhay. Naktipon na ang mga katulong na parang mareporter ngang balita sa umaga. Narinig niyo ba ang sabing boss? Si Nena lang ang pwedeng maghatid ng kanyang pagkain. Ha? Hindi na ito trabaho nga tulong. Promosyon na ito na may kasamang benepisyo. Bulong ni Resty habang pinipigilan ang tawa. Baka malapit na siyang makaroon ng opisyal na posisyon. Sumisigaw ang isa pang katulong. Huwag kang magbiro, seryoso ito. Sa kusina, nakatayo si Nena sa harap ng breakfast tray na parang humaharap sa isang pagsusulit na hindi niya pinag-aralan. Tinapay, itlog, tsaa, lahat ay perpektong nakaayos. Ikinrus niya ang kanyang braso. Ngayon, VIP service na pala ito. Tahimik na pumasok si Aling Celia. Tumalon si Nena. Nena, dalhin mo ang pagkain. Lumapit si Nena. Aling Celia, okay po ba si Sir? Kasi kakaiba na po ang kanyang kilos. Ngumiti ng makahulugan si Aling Celia. Umalis ka na. Dahan-dahan kinuha ni Nena ang tray. Kung may mangyari sa akin, pakisabi po sa nanay ko na sinubukan ko. Naglakad si Nena sa mahaba, makintap na pasilyo. Bawat hakbang ay umalingaw na parang tuno ng tambol. Kaliwang paa, kanang paa, huwag kang matumba, huwag kang matumba. Umabot siya sa pinto ng kanyang kwarto, huminto, huminga ng malalim, kumatok, pasok. Tumalon ang kanyang puso. Pumasok siya sa parehong silid. Putit ginto, kalmado, delikado para sa kanyang kapalaran. Nakaupo si Ardo sa kama, gising na, mukhang isang lalaking nakatulog sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Eto nga, maingat na pumasok si Nena at inilapag ang tray. Ang almusal niyo po, sir. Katahimikan, agad siyang lumingon. Oras na para tumakas, ngunit nanigas siya, ipinikit sandali ang kanyang mata. Opo, sir. Dahan-dahan siyang lumingon. Kalmadong tiningnan ni Ardo si Nena, nagmamasid. Pagkatapos ay sinabi niya, kaya walang kwento ngayon. Kumurap si Nena, kwento. Kahapon, nagsasalita ka na parang radyo na walang off button. Ngayon, tahimik ka. Agad na umayos ng upo si Nena. Sir, mali po iyon. Inayos ko na po ang aking ugali. Ngayon po, tahimik na akong katulong. Itinaas ni Ardo ang kanyang kilay. Tahimik ha? Opo, napakatahimik po. Hindi niyo po malalaman na nandun ako. Bahagya siyang sumandal. Kagabi, alam kong nandun ka. Nanlaki ang mga mata ni Nena. Sir, natulog po kayo sa sarili kong kwarto. Naningas siya. Sabi ko, paumanhin. Hindi ako nagreklamo. Huminto siya. Naguguluhan. Napakagulo. Hindi po kayo nagreklamo. Hindi. Tiningnan ni Nena ang paligid na parang may nakatagong kamera na nakabantay sa kanya. Kahina-hinala ito. Ginawa ni Ardo ang isang galaw. Umupo ka. Tumalon si Nena paatras. Umupo. Saan po? Itinuro niya ang upuan. Idinikit ni Nena ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Sir, katulong lang po ako. Kung upo po ako dito, baka himatayin ang nga ninuno ko. Muntik na ngumiti si Ardo. Umupo ka. Dahan-dahan siyang umupo na parang isang taong pumirma ng delikadong kontrata. Tuwid ang likod, alerto ang mata, handang tumakbo. Nagsimulang kumain si Ardo.
Tiningnan siya ni Nena, pagkatapos ay tiningnan ang pagkain, pagkatapos ay bumalik sa kanya. Sir, sigurado po ba kayo na hindi nakakalason ang pagkain na ito? Huminto siya sa gitna ng subo. Bakit nakakalason? Kinuha ni Nena ang kanyang balikat. Kasi po masyadong mabilis ang buhay ko, may mali po siguro. Mahina siyang tumawa. Habang kumakain sila, may nagbago. Ang katahimikan ay hindi na awkward. Naging malambot, comfortable, kakaiba. Tiningnan ulit ni Ardo si Nena. Talagang tiningnan. Ang kanyang ekspresibong mga mata, ang kanyang buhay na mukha. Ang paraan niya na hindi makatigil kahit sinusubukan. Nena, opo sir, gusto mo bang magsalita? O, dramatic na ibinaba ni Nena ang kanyang kutsara. Sir, hindi niyo po alam ang hinihingi niyo. Alam kong magsisisi kayo. Hindi. Dahan-dahan siyang sumandal. Huwag niyo pong sabihing hindi ko kayo binalaan. Nag-relax si Ardo. Sige. At ganun lang, bumalik si Nena sa buhay. Sir, ikukwento ko po sa inyo ang nangyari sa aming baryo noon. Nagsimula siyang umarte, magsalita, magkumpas. Muling pumuno ang kanyang boses sa silid. Dahan-dahang kumain si Ardo, nakikinig, nagmamasid. May isang bagay sa kanyang presensya na nagpapagaan ng lahat, nagpapadali, nagbibigay buhay. Hindi niya siya inistorbo, hindi niya siya pinatigil, ayaw niya. Samantala, nag-aalala ang makatulong. Masyado na siyang matagal doon. Ano ang ginagawa nila sa loop? Hindi naman ganito katagal ang almusal. Isang katulong ang galit na bumulong, susubukan kong tingnan. Lumitaw si Aling Celia na parang espiritu ng babala, subukan ninyo lang. Agad na huminto ang mga katulong. Ikinros ni Aling Celia ang kanyang mabraso. Walang sinuman ang ayat. Lahat sila ay natahimik. Ngunit nag-apoy ang kanilang maisip. Tinapos ni Nena ang isa sa kanyang madramatikong kwento. At ganun na nga, ang mano ay muntik ng maging politiko. Tumawa ng malakas si Ardo. Wala nang itinatago. Nanigas si Nena. Pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti. Gusto niyo po ang makwento ko? Hindi niya ito pinabulaanan. Nakakaaliw. Idinikit niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib ng may pagmamalaki. Kumpleto po akong pakete. Kalmado siyang tiningnan. May mas malalim na bagay sa kanyang tingin ngayon. Hindi lang libangan, hindi lang pagtataka, isang bagay na mas mainit, mas malakas, delikado. Agad na tumayo si Nena. Kailangan ko pong magtrabaho. Hindi siya pinigilan ni Ardo. Ngunit sumunod ang kanyang mamata sa kanya. Maingat, punong-punong ang pag-iisip. Nang umabot siya sa pinto, huminto siya, bahagyang lumingon upang tingnan siya. Sir, bakit po ako? Hinawakan niya ang kanyang tingin. Sa ngayon, hindi ko alam. Isang maikling pagtigil. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang idinagdag. Ngunit malalaman ko. Dahan-dahang lumabas si Nena sa silid. Mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kaysa sa dati. Hindi normal ang trabahong ito. Pulong niya sa sarili. Sa loob ng silid, sumandal si Ardo. Nag-isip sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi mabigat ang kanyang isip, hindi masikip ang kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon, inaabangan niya ang gabi. Dahil alam niya na kung nandun si Nena, darating ang pagtulog. Ngunit ang hindi alam ng sinuman sa kanila ay ito. Hindi lang pagtulog ang darating, ito ay pag-ibig. Malalim, matindi, komplikado at napakadelikado. Simula ng umagang iyon, wala nang normal sa fila. Hindi ang katahimikan nito, hindi ang kanyang rutina, at tiyak na hindi si Ardo. Dati, palaging kinakatakutan ni Ardo ang gabi. Ngayon, hinihintay niya ito. Naghihintay ng hapunan, naghihintay ng makwento, naghihintay sa kanya. Maging ang kanyang schedule ay nagsimulang magbago. Mas maaga natatapos ang mga pulong. Mas maikli ang matawag sa telepono. Isang naguguluhang business partner ang nagtanong sa telepono. Sir, okay po ba kayo? Masaya po ang boses niyo. Huminto sandali si Ardo. May problema ba iyon? Nagpanik ang lalaki. Wala po, sir. Maganda po ang kaligayahan. Napakaganda, pakipatuloy. Ibinaba ni Ardo ang telepono at yumiling. Takot ang mataw sa kaligayahan. Hindi alam ni Nena kung ano ang nangyayari.
Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho na may kasamang maraming daldal. Nang gabing iyon, pumasok ulit siya sa kanyang kwarto kasama ang hapunan. Sir, ang kwento po ngayon ay premium. Nagpractice pa po ako sa kusina. Tumingala si Ardo. Nagpractice ka? Opo. Hindi po ako nagbibigay mga kwento na mababa ang kalidad. Bahagya siyang sumandal. Siga, inilapag niya ang tray. Komportableng umupo na parang mayroon na siyang share ngayon at nagsimula. Sir, dati po, may kapitbahay ako na gustong humanga sa isang dalaga. Alam na ni Ardo na magiging magulo ito at tama siya. Isinadula ni Nena ang buong kwento, boses, ekspresyon, maging ang mga sound effects sa background. Tumawa si Ardo. Hindi isang maliit na tawa, hindi isang itinatagong tawa. Buong-buo malaya, hindi mapigil. Sa isang punto, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Tigilan mo, masyado na ito. Masayang nagpalakpak si Nena. Alam kong hindi kailanman nabibigo ang kwentong ito. Tumayo siya, yumuko ng dramatiko. Salamat, sold out na po ang matiket. Umiling si Ardo nakangiti. Napakagaling mo. Proud na itinuro ni Nena. Ako po ay limited edition. Samantala, kumukulo ang makatulong. Tumawa na naman siya kasama niya. Masyado siyang matagal sa itaas. Hindi ito trabaho ng katulong. Ito ay audition. Isang inggit na katulong ang sumigaw. Hindi ko ito tatanggapin. Sino siya? Pinandilatan ni Resty. Kalma ka. Kung ang kapalaran mo ay nasa kwarto niya, tatawagin ka niya. Sumisigaw ang katulong. Hindi ganon katanga ang kapalaran ko. Nakatayo si Aling Celia ng tahimik sa sulok, nakmamasid nakangiti. Nagsisimula na, lumipas ang maaraw at ang isang bagay sa loop ni Ardo ay ganap na nagbago. Nagsimula siyang mapansin ang maliliit na bagay, ang paraan niyang pagtawa ng walang takot, ang paraan niya ng pagsasalita ng walang pag-aalinlangan, ang paraan niya ng pagdadala ng buhay sa isang bahay na nakalimutan kung paano huminga. Isang gabi, pagkatapos niyang umalis sa kanyang kwarto, bumulong siya sa sarili. Ano ang nangyayari sa akin? Ngunit malalim sa kanyang puso, alam na niya. Bumalik sa kwarto ngamga katulong. Nakaupo si Nena sa kanyang kama, nakatingin sa kawalan. Sinundot siyang kaibigan niyang si Resty. Anong problema? Umiling si Nena. Hindi ko maintindihan ang lalaking iyon. Ngumiti ng maloko si Resty. Aling lalaki? Bumulong si Nena. Si Boss. Dramatic na naninga si Resty. Umakyat ka na sa level ni Boss. Bahagyang sinatan siya ni Nena. Seryoso ka nga. Pagkatapos ay binaba niya ang kanyang boses. Tiningnan niya ako sa isang kakaibang paraan. Lumapit si Resty. Paano? Sinubukan ni Nena na ipaliwanag na parang nakakita siya ng isang bagay na siya lang ang nakakakita. Ngumiti ng malawa si Resty. Mahal ko, iyon ang tawa na interesado. Nanlaki ang mamata ni Nena. Huwag mong sabihin ganun. Katulong lang ako at bilyonaryo lang siya. Hindi patas ang buhay. Kinabukasan, nakaupo si Ardo sa kanyang sasakyan habang nag-isip. Pagkatapos, bigla siyang lumingon sa kanyang driver. Huminto sa mall, kumurap si Mang Dino. Sir, huminto. Sa loob ng marangyang butik ng Grand Galleria Mall, nakatayo si Ardo na napapalibutan ng mamahaling mga damit. Magalang na ngumiti ang tindera. Sir, ano po ang hinahanap niyo? Huminto siya sandali pagkatapos ay simpleng sinabi, isang bagay na maganda. Para kanino po sir? Hindi siya nag-atubili. Para sa isang mahalagang tao. Ilang minuto pagkatapos, hawak na niya ito. Isang maluwag at eleganteng damit, malambot, may klase, nakamamangha. Ganun lang pinigilan niya ang kanyang iniisip. Ibalot niyo na. Bumalik sa fila. Pumasok si Ardo sa sala. Agad na umayos ng upo ang lahat ng katulong. Bumalik na si Boss. Tumingin siya sa paligid. Nena, lumabas siya mula sa kusina. Opo sir, inabot niya ang bag sa kanya. Huminto sandali si Nena. Sir, buksan niyo po. Dahan-dahang binuksan ni Nena ito. Inilabas ang damit at nanigas. Bumukas Sara ang kanyang bibig. Bumukas ulit. Sir, ang damit na ito.
Ang damit na ito ay kayang bayaran ang renta ko hanggang sa araw pahuhukom. Naningas ang maga katulong, sumabog ang inggit ng tahimik. Kalmadong nagsalita si Ardo, maghanda ka, sasama ka sa akin sa gala bukas. Katahimikan, lubos na katahimikan, mabilis na kumurap si Nena. Ako, itinuro niya ang kanyang sarili. Ito ba ako o ibang ako? Ikaw. Umurong siya. Sir, katulong niyo po ako. Alam ko. At bakit? Dahil sinabi ko. Nang umalis si Ardo, sumabog ang silid. Uy, pinili niya siya para sa gala. Hindi na ito normal. Isang katulong ang mapait na bumulong. Tinapos na niya tayong lahat. At tumawa ang isa pa. Mahal ko, nagsisimula pa lang siya. Nang gabing iyon, nakaupo si Nena sa kanyang kama. Hawak ang damit, maingat na hinahawakan. Hindi pa rin makapaniwala. Bakit ako? Tiningnan niya ang kanyang anino. Isang ordinaryong dalaga. Isang dalaga mula sa baryo, isang madaldal na dalaga. Pagkatapos ay mahina siyang bumulong. Ano ang nangyayari sa buhay ko? Sa kanyang kwarto, nakatayo si Ardo sa harap ngang bintana ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya walang laman, hindi siya balisa, hindi siya bali. Iniisip niya ang tungkol sa kanya, ang kanyang ngiti, ang kanyang boses, ang kanyang kaguluhan, ang kanyang kapayapaan. Dahan-dahan siyang huminga. May problema ako dahil ang damdaming ito ay hindi maliit, hindi simple. Malalim ito, malakas, at ganap na hindi maiwasan. Bukas, makikita ngala ito, lalago ang inggit, lalalim ang damdamin at susubukan ang mga puso. Ngunit sa ngayon, sa katahimikan ng gabi, humiga si Ardo sa kanyang kama, ipinikit ang kanyang mata at muli, dahil sa kanya, natulog siya. Hindi tahimik ang villa ng gabing iyon. Pakiramdam nito ay puno ng kuryente na parang kakasindi lang ang PLN ng kuryente at lahat ng tao ay nagmamadali na mag-charge ng kanilang telepono ng sabay-sabay dahil ngayon, hindi lang isang katulong. Si Nena ay pupunta sa gala kasama ang bilyonaryo sa kwarto ng makatulong, puro kaguluhan. Hawak ni Resty ang damit na parang bagong panganak na sanggol. Maingat ka. Mas mahal ang telang ito kaysa sa kinabukasan ko. Nakatayo si Nena sa gitna ng silid, naguguluhan. Hindi ko maintindihan. Ito ba talaga ang buhay ko? Isang katulong ang sumisigaw mula sa sulok. Hindi ito ang buhay mo. Ito ay isang pansamantalang pagkakataon. Lumingon si Nena, matamis na ngumiti. Huwag kang mag-alala. Kahit ang pansamantalang bagay ay maaring magbago ngang permanenteng kapalaran. Nagpalakpak si Resty. Ulitin mo ulit. Tinulungan nila siyang magbihis. Ang krimi na damit ay dumadaloy ng perpekto sa kanyang katawan. Malambot, elegante, marangal. Maayos ang pagkakayari ng kanyang kulot na buhok. Nakabuhol pa rin, ngunit mas pinino ngayon. Banayad na makeup, simpleng alahas. Walang masyadong kapansin-pansin. Ngunit perpekto ang lahat. Nang tiningnan niya ang salamin, nanigas siya. Sino ito? Inilagay ni Resty ang kanyang kamay sa balikat niya. Iyan ang dalaga na malapit nang guluhin ang kapayapaan ng mayayaman. Nanigas si Nena, pakiusap, huwag kang gumulo ng kahit ano. Nagsisimula pa lang akong magtrabaho. Nakatayo si Ardo sa sala, nakasuot ngang itim na suit, matalim makapangyarihan, nahihintay, kalmado sa labas, ngunit sa loob may gumagalaw. Pagkatapos ay malambot, eleganteng mayapa, lumingon siya at nakita niya siya. Nena, sandali huminto ang oras, napigil ang kanyang hininga. Subhanallah, lumabas ang salita bago pa niya ito mapigilan. Nahihiyang gumalaw si Nena. Sir, sobra ba ito? Dahan-dahan siyang umiling. Hindi pa sapat. Kumurap siya. Sir, tingnan niyo. Huminto siya. Nagahanap ng mga salita. Delikado. Nanlaki ang nga mata ni Nena. Delikado. Alam kong hindi ligtas ang damit na ito. Mahina siyang tumawa. Hindi kanong uring delikado. Lumitaw si Aling Celia sa likod nila. Nakangiti na parang nanalo sa loto. Maanak ko, umalis na kayo bago pa ako magsimulang umiyak, bulong niya. Bakit kami tinawag ng mga anak? Kahina-hinala ito. Huminto ang sasakyan sa harap ng venue ng ballroom ng Sofitel Philippine Plaza Manila. Mga ilaw, karangyaan.
mayayaman sa lahat ng dako, masasakyan na tila hindi kailanman nakakita ngang luba-luba na kalsada. Napigil ang hininga ni Nena. Sir, kung ipapahiya ko po kayo, pakiusap, magpanggap po kayo na hindi niyo ako kilala. Tiningnan siya ni Ardo, huli na. Bumaba siya, lumakat sa tabi niya, binuksan ang pinto, inabot ang kanyang kamay. Tiningnan siya ni Nena, opisyal na ang kamay na ito kuha. Maingat na inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang kamay at makasama silang pumasok sa gabi. Nang pumasok sila, lumingon ang maulo, nanlaki ang mga mata, kumalat ang mga bulong na parang apoy. Si Ardo iyon? Sino ang dalaga? Maganda siya. Hindi siya mula sa ating grupo. Lumapit si Nena. Sir, pinag-usapan po nila ako na parang nagnakaw akong isang bagay. Kalmado ang boses ni Ardo. Hayaan mo silang magsalita. Tumango siya, mabuti po, pero kung iinsultuhin po nila ako, gaganti po ako. Muntik na siyang ngumiti. Alam ko. At pagkatapos ay lumitaw siya. Ang dating ni Ardo, si Clara, elegante, matangkat, nakasuot na parang pera mismo. Ngunit ang kanyang ngiti ay matalas, delikado. Dahan-dahan siyang lumakat patungo sa kanila. Ardo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ardo. Kontrolado. Maingat. Magandang gabi. Sinuri, hinusgahan, pinaniwasaan. At sino ito? Bago pa makapagsalita si Ardo, lumakat si Nena, ngumiti ng maliwanag. Magandang gabi, ate. Ako po ay huminto siya. Tiningnan si Ardo pagkatapos ay bumalik sa babae. Mahalaga, nabulunan si Ardo sa tawa. Itinaas ni Clara ang kanyang kilay. Mahalaga, tiwalang tumango si Nena. Opo, napakahalaga. Hindi ko nga po maintindihan kung paano. Bahagyang lumingon si Ardo para itago ang kanyang ngiti. Tumigas ang mga mata ni Clara. Ganon, buong gabi. Malinaw na malinaw, masakit. Hindi siya iniwan ni Ardo sa kanyang tabi, ni minsan hindi niya siya ipinakilala sa mga tao. Pinoprotektahan siya, pinagmamasdan siya na parang mahalaga siya, na parang doon siya nabibilang at iyon ang nagpainit. Pinagmasdan ni Clara mula sa malayo, may baso sa kamay, malamig ang mamata, hindi siya magtatagal, bulong niya. Ginawa ni Nena ang kanyang makakaya, ngunit isa pa rin siyang katulong. Bumulong siya ng malakas. Sir, ang pagkain na ito ay napakaliit. Pampatignan lang ba o kakainin? Lumapit si Ardo. Kumain ka ng kaunti. Kinuha niya ang isa. Tinikman. Huminto. Ano ang pagkain na ito? Naguguluhan. Mahina siyang tumawa. Magalang ka ng kaunti. Magalang na po ako. Ang pagkain po ang hindi magalang. Pagkatapos ay nagsilbi ang mainumin. Lumapit si Ardo. Huwag kang uminom ng masyadong marami. Tumango si Nena. Opo sir, 5 minuto pagkatapos. Hawa na niya ang isa pang baso. Pagkatapos ay ang isa pa. Pagkatapos ay pumasok ang kumpiyansa sa kanyang katawan. Sir, masyadong nakakasilaw ang lugar na ito. Na overtime ang mamata ko. Huminga ng malalim si Ardo. Binalaan na kita. Ayos lang po ako, deklara niya. Tumayo siya ng dramatiko. Gusto ko pong batiin ang lahat. Agad niyang hinawakan ang kanyang kamay. Umupo ka. Kumurap siya sa kanya. Kinokontrol niyo po ako? Oo, sabi niya kaagad. Nang umalis sila, lasing na si Nena. Masaya, nagsasalita ng walang tigil. Sir, mabait po kayong lalaki. Approve po kayo sa akin. Umiling si Ardo, ngumiti ng walang magawa. Napakagaling mo. Maingat niya siyang dinala sa sasakyan. Maingat na parang isang mahalagang bagay. Dinala niya siya sa kanyang kwarto. Maingat na inihiga sa kama. Mahina siyang bumulong. Sir, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Kumalat ang kanyang dibdib. Hindi, ngumiti siya sa kanyang pagtulog. Mabuti. Umupo si Ardo sa tabi niya sandali. Pinagmamasdan siya. Kalmado, malambot, totu. Pagkatapos, ay dahan-dahan siyang humiga sa tabi niya. Pagod, payapa, at muli, dumating ang pagtulog, malalim, madali, natural. Nang gabing iyon, magkatabi silang natulog, tahimik, hindi alam na nagbago ang lahat dahil kinabukasan, wala ng pareho. Hindi dumating ang umaga ng payapa, dumating ito ng may drama.
Sa ibaba tumuno ang doorbell. Binuksan ito ni Aling Celia at muntik nang tumalon. Si Dr. Manalo, ang matandang lalaki ay ngumiti ng mainit. Magandang umaga. Dumating ako para tingnan si Ardo. Mabilis na tumango si Aling Celia. Pasok. Ngunit habang pumasok sila, may kakaiba. Masyadong tahimik kahit para sa bahay na ito. Bahagyang sumimangot si Aling Celia. Nasa kwarto pa rin siya. Inayos ni Dr. Manalo ang kanyang salamin. Sa oras na ito, hindi normal. Dahan-dahang tumango si Aling Celia. Napakakakaiba. Umakyat sila. Hagdan, hakbang-hakbang. Kumatok si Aling Celia. Ardo, walang sagot. Kumatok siya ulit. Ardo, wala pa rin. Doktor, sumimangot si Manalo. Hindi, ito normal. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Aling Celia. May mali. Sinubukan niya ang hawakan naka-lock. Lumingon siya kay Dr. Manalo. Bubuksan ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng may kaluskos. Pumasok si Aling Celia pagkatapos ay nanigas. Pumasok si Dr. Manalo at nanigas din. Sa kama, mahimbing na natutulog si Ardo at sa tabi niya, mahimbing din na natutulog si Nena makatabi. Tahimik na parang iyon ang pinaka-normal na bagay sa mundo. Katahimikan, malalim na katahimikan. Pagkatapos ay bumulong si Aling Celia. Subhanallah. Mabilis na kumurap si Dr. Manalo. Inalagaan ko ang batang ito sa loob ng 5 taon. Dahan-dahan siyang tumuro at ito ang gumana. Tinakpan ni Aling Celia ang kanyang bibig. Sinusubukang huwag tumawa. Mukhang ganun. Makatabi silang nakatayo ng ilang segundo pa. Nagmamasid, nagpoproseso, nagulat. Pagkatapos ay bumulong si Aling Celia. Tara na. Mabilis na tumango si Dr. Manalo. Bago pa natin makita ang hindi dapat nating makita, tahimik nilang isinara ang pinto at umalis. Sa loob ng silid, bahagyang gumalaw si Nena. Umunat, pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ang kanyang nga mata. Ngumiti siya. Ang pagtulog na iyon. Lumingon siya at nakita niya siya. Si Ardo mismo sa tabi niya, natutulo ng makatabi, napakalapit. Namatay ang kanyang utak pagkatapos ay sumindi ng malakas. Teka, bahagya siyang tumalon pagkatapos ay nanigas ulit. Bakit ako nasa kama niya? Sumasakit ang kanyang alaala na parang sampal. Gala, inumin, kotse, takas. Tapos na ako. Idinikit niya ang kanyang 2 kamay sa kanyang ulo. Napasobra na ako. Nabilanggo na ako. Sinubukan niyang tahimik na umalis sa kama dahan-dahan. Maingat, ngunit nang gumalaw siya, isang kamay ang humawa sa kanyang pulso malakas mainit. Ganap siyang nanigas. Dahan-dahang lumingon. Nakabukas ang mga mata ni Ardo, pinakmamasdan siya, kalmado, malambot. Saan ka pupunta? Lumunok si Nena. Wala. Kung gayon, bakit ka sumisiksik? Mabilis siyang kumurap. Hindi ako sumisiksik. Lumilipat lang ako. Itinaas niya ang kanyang kilay. Mula sa aking kama, tinakpan ni Nena ang kanyang mukha. Sir, paumanhin po. Hindi ko po ito pinlano. Ang inumin po ang nakplano. Dahan-dahang umupo si Ardo. Hawak pa rin ang kanyang pulso, ngunit malambot. Dinala kita dito. Huminto sandali si Nena. Kayo po ang nakdala. Kumurap ulit siya. Naguguluhan. Hindi mo hinila ang sarili mo dito. Dahan-dahan siyang huminga. Medyo gumaan ang pakiramdam. Pagkatapos ay mabilis na idinagdag. Pero nakatulog pa rin po ako sa tabi niyo. Kalmadong tiningnan siya ni Ardo, punong-punong pag-isip. At natulog ako, huminto siya. Natulog po kayo? Mahimbing. Nagbago ang ekspresyon ni Nena mula sa panik patungo sa pagtataka. Muli. Dahan-dahang tumango siya. Muli, katahimikan ang pumuno sa silid, ngunit iba ang katahimikan na ito, mabigat, emosyonal, toto. Malalim siyang tiningnan ni Ardo. Nena, tumingala siya. Opo sir? Sa loob ng 10 taon, hindi ako makatulog. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pero kasama ka, huminto siya sandali. Mas malambot ang kanyang boses ngayon. Nakatulog ako. Hindi nagbiro si Nena. Hindi umistorbo, hindi tumakas. Nakikinig lang siya.
Dahil sa unang pagkakataon, naintindihan niya, hindi ito tungkol sa pagkain o trabaho o aksidente. Ito ay isang bagay na iba, isang bagay na mas malalim. Sir, palagay ko po kailangan ko ng magtrabaho. Hindi, kumurap siya. Hindi, walang trabaho ngayon, nena. Walang trabaho, sir. Pakiusap, huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho ng masaya. Muntik na siyang ngumiti. Hindi kita tinatanggal sa trabaho. Kung gayon, bakit walang trabaho? Dahil sinabi ko, bahagya siyang pinandilatan. Ganito kumilos ang mayayaman. Nakatayo si Aling Celia sa kusina na may hawak na tray. Naktipon ang mga katulong sa paligid niya. Kami na po ang magdadala. Hindi. Matata ang boses ni Aling Celia. Ako ang magdadala. Isang katulong ang sumimangot. Bakit? Matulis na tiningnan siya ni Aling Celia. Dahil sinabi ko. Lahat sila ay natahimik. May isang bagay na nagsasabi sa kanila. Hindi ito ordinaryong araw. Tahimik na pumasok si Aling Celia sa silid. Inilapag ang tray. Tiningnan ang dalawa. Ngumiti ng makahulugan. Pagkatapos ay umalis. Nakatayo si Nena ng awkward. Paumanhin po, Aling Celia. Nakita po niya ako ng ganito. Bahagyang kinuha ni Ardo ang kanyang balikat. Hindi siya bulag. Tinapan ulit ni Nena ang kanyang mukha. Hindi ko po kayang harapin ito sa buong buhay ko. Ginawa ni Ardo ang isang galaw. Umupo ka. Nagatubili ulit si Nena. Dahan-dahan siyang umupo. Nahihiya pa rin. Naguguluhan pa rin. Pinoproseso pa rin ang kanyang buhay. Nagsimula silang kumain ng tahimik sa una pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Sir, ano po ang nangyayari dito? Nahirapan siyang mahanap ng masalita. Normal po ba ito? Tapat siyang tiningnan ni Ardo. Hindi. Dahan-dahan siyang tumango. Alam ko na po, pagkatapos ay idinagdag niya. Pero hindi ko po ito kinasusuklaman. Hinawakan niya ang kanyang tingin. Hindi rin po ako. Katahimikan ulit. Pagkatapos ay nagsalita si Ardo. Iniisip kita. Nanigas si Nena. Hinihintay kita. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman kong kakaiba ako kapag nandun ka. Lumunok siya ng malakas. Nena, tiningnan niya siya at pagkatapos ay sinabi niya, mahal kita. Kumurap si Nena ang isang beses, dalawang beses. Pagkatapos ay bigla siyang tumayo. Sir, teka, nagsimula siyang maglakad-lakad. Seryoso ito, napaka-seryoso. Pinagmasdan siya ni Ardo ng may tuwa. Itinuro niya siya. Kayo po ay bilyonaryo. Itinuro niya ang kanyang sarili. Ako po ay katulong. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Hindi balanse ang equation na ito. Mahina siyang tumawa. Magiging balanse ito. Huminto siya, tiningnan siya. Mabilis ang tibok ng puso. Sir, sigurado po ba kayo? Dahan-dahang tumayo siya, lumapit, napakalapit. Hindi pa ako kailanman naging masigurado kaysa dito. Tiningnan siya ni Nena. Talagang tiningnan siya. Hindi bilang kanyang boss, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaki. Isang lalaki na hindi makatulog hanggang sa dumating siya. Lumambot ang kanyang boses. Seryoso po kayo. Dahan-dahan siyang ngumiti, maliit, nahihiya. Pero madaldal pa rin po ako. Ngumiti siya pabalik. Alam ko. Lumabas si Nena ilang sandali pagkatapos. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Inggit, pagtataka, matalas. Isang katulong ang bumulong, nangyari na. Sumagot ang isa pa, hindi, nagsisimula pa lang. At tama sila, dahil ang pag-ibig ay pumasok sa fila. Isang tunay na pag-ibig, isang magulong pag-ibig, isang delikadong pag-ibig, at wala nang pareho magpakailanman. Simula ng umagang iyon, ganap na nagbago ang villa. Hindi dahan-dahan, hindi tahimik, kundi parang may nagsinding ang buhay mismo. Hindi na lamang si Ardo ang malamig, hindi maabot na bilyonaryo. Ngayon, ngumingiti siya, tumatawa siya, at minsan pa nga ay naghihintay sa labas ng kusina. Ang parehong lalaki na mayari ng mga kumpanya, mga jet, at kalahati ng siyudad ay nakatayo sa tabi ng kaldero ng kare-kare. Isang hapon nakita siya ni Aling Celia doon. Ikinrus niya ang kanyang braso. Ardo, anong ginagawa mo dito? Tumikhim siya. Nag-inspeksyon ako. Dumating ang boses ni Nena mula sa loob. Sir,
Kung nag-iinspeksyon po kayo, pakiusap, mag-inspeksyon po ng tahimik. Ginugulo niyo po ang pagluluto ko. Sumabok sa tawa si Aling Celia. Tingnan mo ang buhay mo. Umiling si Ardo ngunit ngumiti siya. Alhamdulillah, natupad ang panalangin ng isang tao. Ngunit hindi lahat ay masaya. Ang magkatulong ay nagbubulungan pa rin, nagbabantay pa rin. At pagkatapos, bumalik si Clara ng walang paanyaya, walang ngiti, delikado. Pumasok siya sa fila na parang may-ari siya ng bahagi ng hangin nito. Ardo, bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Ardo. Ano ang gusto mo? Napatingin siya kay Nena. Nakatayo doon. Kalmado, hindi nagulat. Dumating ako para makita kung gaano kalayo ang umabot ng biro na ito. Magalang na ngumiti si Nena. Maligayang pagdating. Ang biro po ay naging ganap na pelikula na po ngayon. Muntik nang tumawa si Ardo. Lumapit pa si Clara, binaba ang kanyang boses. Hindi siya kasing level mo. Agad na sumagot si Nena. Ate, hindi po ang level ang usapan sa pera. Ito po ay tungkol sa kapayapaan. At mayroon po ako nito. Katahimikan, matalas, mabigat. Tiningnan ni Ardo si Nena at may isang bagay sa kanyang dibdib na kumalat. Pagmamalaki. Purong pagmamalaki. Nang gabing iyon, nakatayo si Ardo sa harap ng lahat ng tao. Mga kawani, katahimikan, gusto kong linawin ang isang bagay. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Si Nena ay hindi lang isang katulong sa bahay na ito. Kumalat ang mabulong. Nagpatuloy siya. Siya ang aking pinili. Nagulat na boses, gulat, inggit, lahat ay sumabok ng tahimik. Pagkatapos ay lumingon siya kay Nena, lumakad patungo sa kanya. Hinawakan ang kanyang kamay sa harap ng lahat at pagkakasalan ko siya. Nanigas si Nena. Sir, malambot siyang ngumiti. Sinabi ko na sa iyo, seryoso ako. Tiningnan niya ang paligid sa mga katulong. Kay Aling Celia, sa mundo na biglang naging napakalaki. Pagkatapos ay bumulong siya. May pagkain po ba sa kasal? Kumurap si Ardo. Ano? Seryoso siyang tumango. Kasi po hindi po ako makadalo sa anumang event ng walang pagkain. Sumabog ang buong silit sa tawa. Maging ang mainggit na katulong ay hindi mapigilan. Umiling si Ardo. Oh, magkakaroon ng pagkain. Malawak siyang ngumiti. Kung gayon, pumapayag po ako. Ang kanilang kasal ay hindi maliit, hindi tahimik, hindi normal. Napakalaki, maganda, punong-puno nga taong dati ay nagbubulungan, ngayon ay nanonot ng hindi makapaniwala. Naglakad si Nena sa pasilyong kasal hindi bilang katulong, kundi bilang reyna. Ang kanyang creamy na damit ay dumadaloy na parang kagandahan, kaharian, mas maliwanag kaysa sa chandelier. Nakatayo si Ardo, naghihintay, kalmado, sigurado, payapa. Nang gabing iyon, pagkatapos ang lahat, pagkatapos ang ingay-ngang, pagdiriwang, tawanan, bumalik sila sa parehong silit, puti, ginto, maganda, ngunit ngayon ay iba, na dahil hindi na ito walang laman. Tumalon si Nena sa kama ng dramatiko. Ang aking bagong opisina, tumawa si Ardo. Ito ang opisina mo, o pamamahalaan ko ang kama na ito ng full-time. Humiga siya sa tabi niya, maingat siyang hinila palapit, manatili ka. Tiningnan niya siya, hindi ako pupunta kahit saan. Nang gabing iyon, ipinikit ni Ardo ang kanyang nga mata at dumating ang pagtulog. Hindi dahil sa gamot, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pag-ibig. Isang tunay na pag-ibig, malalim, payapa, isang pag-ibig na nagpapatahimik sa bagyo, isang pag-ibig na nagpapagaling sa masugat, isang pag-ibig na nagbibigay buhay muli sa isang lalaki. Hindi na tahimik ang fila. Ngayon ay puno na itong tawanan, pag-away, drama. Ardo, kinain mo ang manok ko. Iyon ang manok natin. Hindi sa akin iyon. Emosyonal. Umiling si Aling Celia. Hindi ako papatayin na dalawang ito. At bawat gabi ng walang pagkukulang, mahimbing na natutulog si Ardo, payapa na parang isang lalaking sa wakas ay natagpuan ang hindi nabibili ng pera. Minsan, ang hinahanap mo ay wala sa kayamanan, kapangyarihan, o kontrol. Ito ay nasa pinaka hindi inaasahang tao. Ang pag-ibig ay kayang pagalingin ang hindi kayang gawin ng gamot,
at ang kapayapaan ay dumarating kapag ang tamang tao ay pumasok sa iyong buhay. Kung nasiyahan ka sa kwentong ito, paki-like at subscribe para sa iba pang billionaire romance stories. Sige!